is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found. Trust in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Magandang umaga po mga kapatid. Ang ating pong tekstong gagamitin sa ating covenant ngayong umaga ay mula po sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 17, mga talatang 4 hanggang 11. Ito pong sinasabi. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Filisteo. Ang pangalan niya'y Goliath at siya'y mula sa lungsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Hinamon niya ang mga Israelita na makipaglaban sa kanya. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki, at ang bakal naman na tulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalatsag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit nakahanay kayong lahat dyan? Para lumaban? Ako'y isang Filisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kapag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko ngayon ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot.
Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang batang-batang si David na walang baluti o pananggalang sa katawan at walang hustong karanasan sa pakikipagtunggali sa batikang mandirigma ay haharap sa isang pakikipaglaban, sa isang sanay at bihasang kalaban, si Goliath, isang higanting siyam na talampakan ng taas at kumpleto sa pandigmang kasuotan at sa sandatang gagamitin. Sapagkat si David ay bata pa, napakaliit niya at tanging tirador at 5 bato lamang ang kanyang sandata. Tanging ang kalakasan at linaw lamang ng mata at isip na mula sa Panginoon ang mahigpit na pinanghahawakan ni David. Sa pag-aalaga ni David ng kanilang kawan, damang-dama niya ang gabay at kapangyarihan ng Diyos na nakalukob sa kanya, lalo na kapag itinataboy at nilalabanan niya ang mga leon at oso na sumisila sa kanyang mga alaga. Malakas niyang tinatawag ang Panginoon at inilalagay niya ang kanyang sarili sa mga kamay nito. Ang mga karanasang nasabi ang nagpalakas ng kanyang loob upang labanan si Goliath. Alam na alam ni David ang pisikal niyang kahinaan. Subalit, ang malaking tiwala at pananalig sa kapangyarihan ng Diyos ang naging daan upang siya'y tumayo sa harapan ni Goliath at kamtin ang tagumpay sa nasabing paglalaban. Tayo mang mga mananampalataya, nahaharap din natin ang Goliath sa ating buhay kung panghahawakan natin ang katapatan, kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Alalahanin natin ang pagtulong, pagliligtas at pagmamalasakit ng Diyos na ginawa na niya para sa atin. Maraming panahon na ang nagdaan, ngunit ginagawa pa rin niya sa atin, sa ating pangkasalukuyang buhay. Si David ay laging nananalangin. Katukin din natin ang kinalalagyan ng Diyos at iparating natin sa Kanya ating mga karaingan at pagsusumamo upang mapawalan niya ang mga Goliath na nagpapahirap sa atin, maging sa ating kapatiran. Bigyang pansin din nga po natin ang pagbibigay halaga sa mga bagay at pangyayaring posible nating kaharapin at maranasan sa anumang sandali ng ating buhay na maaaring magdulot sa atin ng takot, kabalisahan at pag-aalala. Kadalasan ay ayaw nating paghandaan ang bagay na ito at ayaw din nating gawin ang nararapat nating gawin. Kapag napag-alaman natin may parating na suliranin o kabalisahan sa ating buhay, pinakamainam na paghandaan ang bagay na ito. Napag-alaman natin ang malaking problema ng mga Israelita. Gaano kalaki ang kanilang kakalabanin? Anong klase ng sandata mayroon siya? Ang klase ng damit pandigma na suot niya at ang kabihasaan niya sa pakikipaglaban. Napakahalaga para sa mga Israelita na tansyahing mabuti si Goliath bago nila dinesisyonan si David ang iharap nila dito. Kapag may gulo, gusot o gambala na dumating sa ating kalagitnaan, bigyan natin ng tamang pansin ito. Saan galing ang bagay na ito? Anong kapangyarihan mayroon ito para sa iyo? Saan o kanino ito may kinalaman? Alamin mong lahat ang kasagutan bago mo ito labanan. Kung lalaban ka agad na wala kang paghahanda, wala kang kasiguruhan na maipapanalo mo ang bagay na ito. Dahil wala kang kinalaman o kinamalayan sa bagay na ito na lalabanan mo. Importante na magkaroon ka ng matapang, malinaw at malakas na loob na paghusga at pagdesisyon sa bagay na dumating sa buhay mo na kailangang labanan mo. Kasama mo ang Diyos, makakaya mo yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sumaaking ka po sa tuwina upang hindi ko ipagwalang bahala ang laban na dapat kong harapin sa aking buhay. Tulungan mo po akong maging handa sa bagay na ito.
Ang lakas ng loob at tapang ay magbula sa iyo na aking magamit ng puspusan upang mapagtagumpayan ang anumang suliraning kinakailangan kong harapin. Ipagkaloob mo po sa akin ang tiwala, karunungan at unawa upang ako'y makatugon sa mga bagay na ito nang naaayon sa iyong kalooban. Sa makapangyarihang pangalan mo, aking Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po.